So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another unboxing na naman tayo, and this time, i-unbox na naman natin ang isang budget smartphone ngayon 2025, which is the Honor X5B Plus. So maganda kaya to? Ito na kaya ang perfect na budget smartphone na pwede sa inyo? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So bago tayo mag-start, shoutout muna sa mga nakanood ng first impression natin sa Honor X5B at X5B Plus. Yes, dalawa po ito. Meron po itong X5B lang. Pero when it comes sa specs and all, parehong-pareho lang ang X5B and X5B Plus. Nagkaiba lang sila sa storage. I don't know kung bakit pag ginawa ni Honor na gano'n, na iniba pa niya yung pangalan ng maliit na storage dito sa meron malaking storage. Sana pinag-isa na lang na meron different variant, diba? I don't know kung bakit ganun yung ginawa nila. Pero usually, makikita natin sa online platform ngayon ng Honor is yung X5B Plus. Merong 128GB at 4GB of RAM. Saan ba tayo makakabili nito ng legit? At syempre, mura, bagsak presyo. Dito yan sa view products natin. At ang maganda, pag click nyo yung view products na yan, meron pong special YouTube voucher na naghihintay para sa inyo na hanggang July 24, 2025 lang yan. I-click nyo na lang yan dahil pag click nyo yan, makukuha nyo na lang po ng 3.5 etong Honor X5B Plus na meron siyang presyo sa online na 4.5 almost, I think almost 1,000 pesos yung voucher ng naghihintay sa inyo ng YouTube. Pero ang tanong mga ka-J-Vlog, magkano nga ba ang SRP na ito? Kasi yun nga, ang SRP na ito mga ka-J-Vlog, 4GB 128 is 4,999 pesos or almost 5,000 pesos. Pero nakuha lang natin siya ng 3.5. Napakamura, napakamura at pasok na pasok sa karamihan ng budget ng consumers dito. Kaya yon, nag-decide ako i-unbox, i-game test review natin to para makatulong din sa mga consumers sa buying factor na gusto nila when it comes sa budget smartphone. So yon, ang napili nating color is color Ocean Blue. At ayun, samahan nyo ako i-unbox itong Honor X5B Plus. So ito yung box ng Honor X5B Plus. Ayan. So palit lang naman siya compare sa mga ibang smartphones. Ayan, Honor X5B Plus. Napili nating color is color Ocean Blue. 4GB 128GB. So open na natin to. Ayan. So ito yung smartphone, mamaya na to. Tingnan muna natin yung content ng box. So meron tayo ditong charger, and sad to say it's a 10-watt charging brick. Yes, 10 watts lang to. 5V 2 amperes, 10 watts. USB Type-C cable, so hindi siya fast charging. So nandito naman si paring brick at let's see, ayun. Present si baby SIM eject tool at kasama si Marin Jelly case. Meron tayo ditong quick start guide, and ito na si Marin Jelly case. Hello Marin Jelly case, how are you? Siya. Ayan si Marin Jelly case, present na present. And ito na po yung smartphone. Tingnan na natin. So parang ano no, ngayon lang ako nakakita rin ng smartphone na nakaganyan lang yung protection niya. Usually kasi may sticker, mas maganda yung plastic. Pero ayun, ano lang, observation ko lang yan. So, check na natin itong Honor X5B Plus in color Ocean Blue. So, in 3, 2, 1. And again, mga ka-J-Vlog, quick disclaimer pala. Inopen namin to upon receiving. Syempre, kailangan din natin maging mapanuri at video natin while unboxing it. For example, may discrepancy sa delivery, meron tayong di-dispute sa online. Pero again, ilang beses naman na tayong umorder sa online, wala naman tayong experience sa ganyan. Pero maganda na rin yung nagiging mapanuri. Kaya kayo, kung bibili rin kayo syempre sa online, take a video while unboxing it. Pero yan, pag bibili kayo dito sa view products natin, wala pa po ako na-experience sa any discrepancy sa mga dineliver sa akin at sa mga binili ko. Kaya dyan lang kayo bibili sa ating view products. So ito rin yung mga nakikita ko na stereotype ng mga ibang consumers na pag hindi daw to tinanggal, mag-void ng warranty. Hindi po. Tanggalin nyo yan dahil nakakairita po yung sticker na yan. Ang tinitignan po for warranty is of course yung serial box and yung inyong resibo. Kahit nga minsan wala resibo, okay na eh. Pero yon, ito na yung Ocean Blue ng Honor X5B Plus. Medyo nangingilo lang ako sa texture niya. Ayan, tumatay yung balahibo ko.
Pero okay, matte finish. Hindi siya prone sa mga fingerprint smudges. Yun ang maganda dito. Polycarbonate back. And it has a 2 cameras. Pero for me, for sure, ito lang gagana dyan yung main camera. Flash, design, tapos useless na camera. Ito lang po ang magiging useful dyan. Matic, yung main camera lang. So, malaki rin yung kanyang camera module. Square-shaped camera module siya. At for me, when it comes sa design and aesthetic, maganda rin naman kahit paano itong Honor X5B Plus. So, matte finish overall yung frame na itong device na to. Meron tayo ditong power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, meron tayong SIM tray dito. Sa left side is wala tayong makita. Sa baba naman is the 3.5mm headphone jack, microphone Type-C port at speaker grills. In fairness, maganda yung texture ng device na to. Hindi siya madulas sa kamay at very lightweight lang. At sa bibili rin ng Honor X5B Plus, meron na siyang screen protector out of the box. Meron tong Honor X5B lang. Na I think ang pinagkaiba lang sa X5B Plus yung RAM at ROM. So ito kasi is double storage, 120GB. Yung X5B lang is 64GB. Kaya ito lang din yung in-offer sa Honor official store sa online. So open na natin itong si Honor X5B Plus. Ayan. Nag-vibrate. Honor, powered by Android. And syempre, ilagay na natin si Maring Jelly Case. Uy, iyan no. So, maganda rin naman si Maring Jelly Case. Lagay nyo siya as a temporary case sa inyong device. So, setup ko muna to. Balik ako kayo. So, yan. Nag-open na si Honor X5B Plus. Okay. So, yun. Ang liit lang ng display niya. Very new ulit sa akin na makahawak ng ganitong kalit ulit na device. At meron siyang notch display. Pero in fairness, when it comes sa brightness, maganda yung brightness nitong X5B Plus. Maliwanag siya or mataas yung brightness niya. Nafe-feel ko na yung kabagalan niya nung inopen pa lang natin. Kasi syempre, aware na tayo sa chipset nito, the MediaTek Helio G36 chipset. Kaya expect nyo, it's not a snappy chipset. Right na sa budget smartphone. Kasi ang GPU niyan is PowerVR G8320. So check natin. Ayan, tingnan nyo. Very slow response. Kaya hindi po siya matic for gaming. Pwede lang siya as a for me, pwede to sa ma-recommend sa mga casual users lang. Dahil when it comes sa chipset talaga, alam ko marami rin namang sanay or hindi rin naman sila ganun nanonotice yung performance ng chipset pag while opening of apps. Pero kung sanay ka na kasi sa mga mabibilis na smartphone, mapapansin nyo talaga na minsan slow response at mababasa nyo pala yung chipset, alam nyo nang mabagal or masakit sa ulo yung chipset nya. So, syempre, full review and game test pa rin naman natin itong si X5B Plus at mura lang naman natin siya nakuha, 3.5, not bad for a budget smartphone. Pero SRP niya is 5K. So, naka-Android 14 siya. I don't know kung pwede pa natin ito ma-update sa Android 15. I-review ko rin kayo. I-update ko kayo sa ating full review. Magic OS 8. Okay. MediaTek Helio G36. 4GB plus 4GB of extended RAM. 108GB yun yung free total storage niya. Yun. Resolution is HD 720p. Check natin yung display niya kung meron siyang mataas na refresh rate na ma-offer. So, when it comes sa refresh rate na, I think the maximum is 90Hz screen refresh rate. Ayan. Okay rin naman. Mataas din yung refresh rate na ma-offer ng Honor X5B Plus. So yun mga ka-J-Vlog, na na-unbox na natin si Honor X5B Plus. Next is gusto ko na ibigay sa inyo yung first impression hands-on ko dito sa device na to. Nakapagbigay ko ng first impression nito based sa kanyang specifications. Wala pa yung unit. Ngayon nahawak na po natin yung unit, magbibigay na po ako ng first impression hands-on ko. Unang-una sa display. When it comes sa display na ito, real talk mga ka-J-Vlog, maliit na siya. I think the standard screen na ngayon when it comes sa budget smartphone is 6.6 pataas. Ito kasi 6.56 or sabihin na natin 6.5 inches siya. So yes, maliit siya for me. And iba naman, hindi naman din tumitingin sa display or sa screen size. Mas prefer pa rin nila yung maliliit na screen size. Pero ayun, parang nanibago lang ako na nakakita ulit ako ng ganitong kaliit na smartphone ngayon 2025. Pero in fairness, bumawi ang Honor when it comes sa brightness. Mataas din naman ang brightness niya, 530 nits of brightness. And sad to say, it's a notch display at meron din naman siyang 90Hz screen refresh rate. Makuha niyo to ng 3.5, napakasulit ng 90Hz, mataas ang brightness, notch at HD plus 720p. Very common na yan sa ganitong presyo na smartphone. Next,
Ito na, real talkin na natin agad to chipset. Ang chipset nito is the MediaTek Helio G36 na yon, isang mabagal na chipset. Pag nakuha nyo to ng 3.5, siguro ano siya expectation kung magkano nyo lang siya nabili. So, G36, to be honest, mabagal talaga G36. GPU niyan is the PowerVR G8320 na super duper old GPU yan, and I think rename lang to ng MediaTek Helio P35 na sobrang gasgas na chipset yan noong year 2020, 2021. So yun, ni-rebrand nila ng G36 and G50 kasi PowerVR G8320 rin naman ang kanilang GPU. So pag nakita ko na yan or narinig ko na yung GPU na yan, i-expect ko mabagal na talaga yung device. So when it comes dito, pag bibili nyo to, yes, nung in-start ko na siya, medyo slow response siya. Opening of apps, slow response. Pero pag nag-scroll kayo 90Hz niya, gumagana rin naman siya kahit papano. Kaya for me, I'll recommend this smartphone for casual things lang. Hindi po siya pang solid na heavy user. Hindi po siya pwede for gaming. Pwede siya as a secondary smartphone. Okay na okay. Pang business, pang navigating tool. Okay na okay po itong Honor X5B Plus. Kumbaga for basic tasks. Pero again, i-game test din naman natin itong device na to. Kung sakali, titingnan natin din yung performance na. Why not? Game test nga, diba? Next, mga ka-J-Vlog, yung kanyang camera. The camera is 50 megapixel main camera. Pero tingnan nyo, di ba? Pag malayuan, akala nyo quad rear camera setup siya or triple rear camera setup. Kasi usually, pag square shape, 4 or 3 yung lente niya. Pero pag tinignan nyo na malapitan, mga J-Vlog, isa lang talaga ang useful dyan, yung 50 megapixel main niya. Yung pangalawang camera kasi is auxiliary lens or I think sensor lang siya na very useless yan. So, yun, huwag kayo masyado mapaninlang when it comes sa camera. Nasabihin dual, triple, pero gumagana lang is main. Pero all goods, main camera, 50 megapixel. Let's hope na maganda yung performance sa camera sa ating full review. Stay tuned lang. The front-facing camera is 5 megapixel. I think very basic to for budget smartphone at acceptable din naman siya. Next, mga ka-J-Vlog, yung design. Yung design nito napakaganda to be honest. Ang ganda nung pagka-build. Plastic talaga siya, polycarbonate back. Pero when it comes sa texture, ayan o, meron siyang texture na paniguradong hindi siya madulas at maganda po yung grip nyo dito sa smartphone na to. Kahit na wala nga siyang jelly case very comfortable po sa grip etong Honor X5B Plus. Yun naman yung nagustuhan ko dito yung design, all goods for me. Next is yung battery. Napakalaki din ng battery na to, 5200 mAh battery capacity. All goods na all goods for budget smartphone. Expect nyo na makunat ang battery na to. Pero ito lang ang nakakalungkot. 10 watt charging rate. Yun lang. Yes, malaki battery niya pero pag chinarge ito matagal. Oras ang hintay nyo, 10 watts tapos 5K. So for me, the USB Type-C is useless. Kasi USB Type-C nakadesign yan for fast charging at fast data transfer. Kung ganyan lang Type-C, ang feature lang yan, reversible. So yun mga ka-J-Vlog, okay naman yung battery niya. Medyo nalungkot lang tayo sa kanyang charging rate. Ayan ang ating first impression dito sa Honor X5B Plus. Ulitin ko, okay siya as a secondary smartphone. Casual things lang ginagawa. Navigating tool, pang business, pero hindi po siya pwede pang heavy gamer and heavy user. So kung interested kayo dito, naghanap kayo ng mura na secondary smartphone, ilalagay ko po yung link niyan dito sa view products. Click nyo na lang yan dahil pag click nyo yan, makukuha nyo na lang po ng 3.5 itong Honor X5B Plus.